Sinabit na. Puro aligasyon ang narinig namin Oh, eh. yun ang problema. Diba? Oo. May desisyon na... Sa mga pinatawag, wala kang kinasuhan, kundi kung Siya sino lang. yung hindi pinatawag na senador, siya ngayon ang kinasuhan. Yes. Eh, paano mo nga naman hindi paghihinalaan itong... Kaya pala, gano'n ang naging problema ng ICI, no? Dr. Bong Revilla lang ang napinpoint. Yun nga. Di ba? Yung iba ay hindi. Ano? Hindi. At ito ang pinagtataka pa nila, ICI yan ay recommend dyan, ha? Oo. Pero hindi siya ipinatawag ng ICI para dinggin yung kanyang panig. Ayun na nga. Tapos ngayon parang, ewan ko paano nga bang mangyayari doon? Kasi sabi naman ng, doon kasi sa pahayag ni Ombudsman Boying, doon sa kanilang programa sa radyo, isang aktibong senador at isang dating senador ang sasampan nila ng kaso sa ombudsman. Pero hindi niya sinabi kung yung dating senador ay kababayan ba niya sa Cavite. Hindi niya sinabi. Yan ang hirap kasi pagka blind item, nag-iisip pa tayo kung sino eh. Di ba? Ngayon nga, nagtatalon-talon na sa social media, bigla ko may singit ko lang, ano? Sige. Kung sino yung senador na may letter R at saka letter F na malakas daw mag-tip. Sa mga waitress at saka waiter. Magkano? 250,000 daw. Ang laki naman. Tipa lang yan. Anong kinakain ba niya? Sa restaurant na yan? Ano lang, siomay. Siomay lang. At saka yung hakaw eh. Anong letter? Letter R? R daw, at saka letter F. Yung Yung pangalan daw, may letter R. Hindi mo nakilala yan? Napakadali na mahulaan yan. Sino ba yun? Robin Padilla. Akala ko Ringgoy. Hindi ba Ringgoy yun? Pestrada. Hanggang ngayon, pinagtatalon-talon sa social media. Yun ang sinasabi ko, pagka blind item. Ngayon, kung yan ay yung usapin tungkol sa artista, Walang problema. Walang problema eh. Pero Kung kaso kasi, dito, mga seryosong kaso, ang hirap nung iba blind item mo eh. Tama. Samantalang ikaw din naman nagsabi, tapos, ay, hindi ko muna sasabihin ha, kung sino, hulaan nyo. Ayan. Isa po siyang aktibong senador, at saka isa pong dating hindi na aktibong senador. Yun nga. Di ba? Ngayon ang tao nag-iisip, sino kaya yung dati, di ba? At saka sino ngayon yung hindi na aktibong senador? Ay, naka. Ngayon, ano daw paliwanag? Mayroon bang paliwanag? Sino? Si Senador Bong Revilla? Ay, wala na siyang ipinaliwanag. Hindi kasi pumunta siya ng DOJ. Sabi pa sa kanyang DOJ, sir, hindi naman po kayo ito eh. Nagpal siya ng counter affidavit. So yun final nga. Yun na yung kanyang yung kanyang sagot dun sa... So kung magpapalabas ng kaso, nauna na yung counter. Inunahan na niya. Ano ika-counter niya kung wala pa namang complaint? Yung mga sinabi kasi maraming... Bernardo? ang daming sinasabi na nung nauna. Ang sabi pa nung abogado, Jen, ha? Nitong patapos sabihin ng ICI, nakakasuhan yung kanyang kliyente, ang sabi niya, hindi pa naman sila daw nakakatanggap ng anumang subpoena, pati kopya ng complaint laban sa kanyang kliyente. Ba't ba ngayon ang mga kinakaso, mga parang adelantado, no? Si Diskaya, nagpaliwanag, hindi wala pa naman kaso. Bong Revilla, ganun din. Inuunahan na. Iniiwasan na nila yung masangkot sa, yung iskandalo na parang pagdating ko, kahit sa kanaro, pupusasang ka. Tinan mo nga, ang sabi niya, hindi nga siya, sabi ng abogado from the beginning, our client made himself fully available to the ICI. Yan and nga. openly welcomed their inquiry. Yet he was never invited to speak. Never given the opportunity to defend himself. And never allowed to present the truth. So, dito, siguro iniisip nila, parang hindi na tayo binibigyan ng pagkakataong sumagot. Nga. Yan ang sagot namin. Puro aligasyon ang narinig namin eh. Yun ang problema. Diba? Tapos, yun nga, yung sinasabi daw nung Yusek Bernardo tungkol dito kay Senador Bong Revilla. Yes. Hindi naman siya ipinatawag, tapos may desisyon na... Sa mga pinatawag, wala kang kinasuhan, kundi kung sino yung hindi pinatawag na senador, siya ngayon ang kinasuhan. Yes. Paano mo nga naman hindi paghihinalaan itong...
Kaya pala, gano'n ang naging problema ng ICI, no? Oh. So, anong magiging batayan? Yung statement lang ni Bernardo? Yun palang nakuha nila eh. Kaya pala, mukhang pinatitibay nga nito, Nelson, ang higing-higing na bakang itong si Bernardo sapagkat nag-a-apply ng State witness. Oo. baka kunin nga ito para maging isang state witness na. Yes. Di ba? Oo. Siya ang magiging star witness at ang lahat ng masasabihin nito, mga ituturo nito, ito makabagong Janet Lim Napoles pagka nagkataon. Ay, hindi lang yun, Jen. Ha? Oo. Ang sabi naman ng iba, Oh. na ang nasisilip nilang angulo kung bakit si Bong Revilla ang kinasuhan, Oo. dahil naman sa agawan sa politika sa Cavite. Diba? Naku, may anggulo ba ng politika yan? Revilla versus Remulla. Pagka nag-eleksyon, gobernador, di ba? Hindi, pero matagal na kasi dyan sa nakalipas na eleksyon sa Cavite. No? So, ang malalaking politiko dyan, nag-uusap-usap na lang, nagbibigayan na. Ngayon, hindi natin alam. Ayaw magbigayan siguro. Ganon? Oo. Hindi, ang governor ngayon ay Remulla. Sino bang vice governor ngayon? Tolentino, di ba? Yung babae. Hindi nga si tumakbo ngayon eh. Oo nga pa. Nung nakaran pa yun. Yun nga, hahangaan mo Nelson, yung pamangkin ni Senador, anak ata ni ni Bambol eh. Di ba naging acting governor siya? Sapagkat pagkakalaban-laban sa politika, isinuko niya yung kanyang career sa pagiging gobernador. Kumbaga, bentahan na ako dyan eh. Di ba? Yung makakalaban ko apelyido lang ang dala-dala eh. Pero siya, sapagkat ayaw niyo ng gulo, sige po, kaya na muna mapagbibigyan natin. Pero, yun bang Jolo? Dati ang vice governor dyan, di ba yung Jolo Revilla eh. Tapos naging, yung Brian naman, congressman, di ba? Yung Agimat party list. Sino pa ba? Ma'am Lani, congresswoman naman. Din. Kung provincial, ganun ba? May higing ba ng political labanan ngayon dyan? Kasi Jen, 2028, di ba? Oo. Palitan din ng presidente ito. Oo nga, oo. Ang mga Remulla ay nakaalyado sa administrasyon. Nako. Sigurado, malakas yung sa kabila. So, positioning pala ito? Positioning. Ang sabi ng iba, ha? Positioning. Kasi dapat malakas din yung, kung may panlaban man dyan, na hindi nila kapanalig. At least nakulayan na ng ganyan yan, aligasyon. Alam ko, ayaw natin na ang Cavite magulo ang politika kasi historically, talaga dyan. Medyo matindi ang labanan dyan. So, tsaka vote rich province. Diba? Ayun, pangalawa yan sa may pinakamaraming botong, nakatalang boto. So, kaya ngayon pa lang, lahat ng mga galawan dito dyan, lagi mo iisipin, yung pananaw mo nasa eleksyon. Ganun. 2028. Nako, malungkot nga yan. Ang Vice Governor, sabi ni Kuya Rod Martin, ang Vice Governor pala Nelson, si Ram Revilla. Si Ram. Ram Revilla nga. So, ang Governor, si Vicente. Ang Governor, si Ebeng Remulla. Ayun. So, magkakampi ngayon ang Remulla at saka Sana. Revilla. Kaya lang, sa nangyaring ito dyan, di ba? Oo nga, no? Lalo pa ngayon, ang dumidiin ngayon sa mga Revilla ay itong Remulla. Ako, madadala ba sa politika yan, mga darating na eleksyon? Yan na yun. Advance mag-isip yung isa. Naku po. Advance mag-isip Kaya pala, sabi nga talaga iba dyan mukhang may tinititigan, ibang tinititigan sa tinitignan. Totoo. Yung mga opisyalis ng ICI, ihabol ba natin itong ating magiging Vox Populi sa araw na ito? Ano desisyon? Okay, sige. Ihahabol natin, Nelson. Kayo po ang aming tatanungin, ha? Maniniwala ka bang may selective justice ang isinasagawang investigasyon ng ICI? Naniniwala ka bang may selective justice o selective justice ang isinasagawang investigasyon ng ICI? Ano ba ibig sabihin ng selective justice? Iba yung tinititigan sa tinitignan. Pinipili lang. Pagka walang kaso. Oo nga,
Ayun Ako ba eh? nga, nagtataka nga din ako, no? Bakit kaya gano'n? Meron ka agad, may desisyon ka agad, may rekomendasyon, hindi mo naman napakinggan yung panig nung... Ito sa kaso ni Bong Revilla. Itong mismong kaso. Pero yung mga naunang kinasuhan, ipatawag mo rin, di ba? Oo nga, no? Well, sige po. Kung ang sagot mo po ay tuloy, oo, letter A. Kung ang sagot mo, hindi naman po, wala ho silang pinipili Wala. dyan. No? Nagkataon lang yan. Oo. Oo. B, wala po silang pinipili.